Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag kayong humatol ng kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Gayong troso ang nasa mata mo, mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit silang nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay malinaw at direkta. Mag-ingat kayo. Sa mundo ngayon na puno ng imahe, impresyon at panlabas na pagpapakita, madaling malito, maloko, kung sino ang tunay at sino ang mapanlinlang. Marami ang marunong magsalita, marami ang mukhang banal, marami ang parang puno ng kabutihan, pero sa loob, puno naman ng panlilinlang, kapangyarihan at pagkamakasarili. Ngunit anong sabi ni Jesus? Makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Hindi sa hitsura, hindi sa damit, hindi sa galing magsalita, kundi sa bunga ng kanilang buhay. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang panlabas, kundi panloob. Napakadaling magpakitang tao. Laging nasa simbahan, laging may hawak na rosaryo, magaling mangaral o umarte na parang banal. Ngunit sa kalooban, may inggit, yabang, paninira at pagkukunwari. Ito ang tinatawag ni Jesus na nakadamit tupa pero mabangis naman sa iba. Kaya't ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagmumukhang banal, kundi namumunga ng kabanalan. Makikilala sa bunga. Hindi lahat ng mabait ay mabuti. Marami sa ating panahon ngayon ang madaling mabighani sa mga influencers, sa mga nagpapakitang marunong, banal o makabayan. Pero paalala ng Ebanghelyo, huwag tayong maniwala kaagad. Tanungin mo, ano ang bunga ng kanyang salita? Nagdadala ba ito ng pag-asa o ng takot? Nagpapalapit ba ito sa Diyos o nagpapayaman lang ng sarili? Nagbubunga ba ito ng pagmamahal, katotohanan at kabutihan? Tulad ng puno, hindi mo kailangang hukayin ang ugat para malaman kung mabuti. Tingnan mo ang bunga. Ikaw, anong bunga ng buhay mo? Hindi lang ito paalala tungkol sa ibang tao, ito rin ay salamin para sa ating sarili. Ang tanong, ako ba ay namumunga? At anong klaseng bunga? Bunga ba ng kapayapaan o kaguluhan? Bunga ba ng awa o paninisi? Bunga ba ng kabutihan o paninira? Ang Ebanghelyo ay paanyaya sa pagbabalik loob na sa halip na magmukhang mabait lang, tayo'y mamuhay ng may integridad. Ang mabuting bunga ay galing sa mabuting puno. Sabi ni Jesus, hindi makakapamunga ng masama ang mabuting puno. Ang mabuting bunga ay hindi peke. Hindi ito gawa-gawa o pinipilit. Ito ay bunga ng pananatili sa Diyos, ng panalangin, ng pananampalataya, at pagbabagong loob. Kung gusto mong mamunga ng kabutihan, palalimin mo ang ugat mo sa Diyos. Doon sa lihim, tahimik, totoo, doon nabubuo ang mabuting bunga. Magnilay tayo. Mabunga ba tayo? Mga kapatid, ang mundong ito ay pagod na sa ingay. Pagod na sa mga huwad na nagpapanggap na propeta.
Ang kailangan ng mundo ay mga taong tahimik, ngunit totoo. Mga taong hindi lang marunong magsalita, kundi marunong magmahal. Mabunga ba tayo bilang Kristiyano? O tayo ba ay punong maraming dahon, pero wala namang bunga? Ngayon ang panahon upang bumalik sa ugat at hayaang ang Diyos ang magpalago ng bunga sa ating mga puso. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang tunay na puno ng buhay. Ikaw ang nagbibigay lakas upang kami mamunga ng pag-ibig at katotohanan. Patawarin mo kami kung kami naging peke, kung ang aming panlabas na anyo ay hindi tugma sa aming kalooban. Linisin mo ang aming puso at upang kami maging puno na may bunga ng awa, kapayapaan at kabutihan. Turuan mo kaming maging totoo at huwag matakot na mamunga ng tapat kahit tahimik. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.